Sa video nga na ito ay isi-share ko sa inyo ang tips sa pag-aalaga ng ating mga epicea plant. Ito po ang ating epicea. So kung familiar kayo dito, this is a very common plant and ano po siya, trailing and also pwede po siyang ihanging plant sa ating mga garden. So itong mga epicea plant ay isa po siya sa mga halaman na pwedeng itanim sa puno at saka sa mga batong lugar. For today's video mga ka-jungle ay isi-share ko sa inyo ang tips dito sa pag-aalaga kasi nag-alaga na din po ako last time nito pero nalusaw lang sila kasi bilis sila malusaw. And today, tingnan naman, di po siya healthy but I'm going to share with you how to take care of this plant kasi nga ganyan talagang ang mga epicea, minsan sila healthy, minsan hindi kasi sensitive sila when it comes to water. So, ang ating mga epicea plant, when it comes to the appearance of this plant, kung titignan nyo, ayan, meron po silang mala oregano na dahon. Ayan. Tapos, namumulaklak po ito mga ka-jungle ng kulay pula. So, meron po iba't ibang kulay na mga epicea plant katulad ng pink, yellow, and blue. So, maganda po yung blue. Itong variety na ito ay siya, dark green. Kapag hawakan niyo po yung halaman na ito, ay po siya, parang magaspang yung kanyang dahon. So, what I really love this epicea is pwede po siyang ihanging sa ating mga garden. Katulad ngayon na nag-trail po siya. Ayan. And then, what I really like this one, dahil namumulaklak po siya, unlike sa mga baby tears natin na mga nakahanging lang. Ito, namumulaklak po siya. So, kapag nasa outdoor naman, umuulan, tsaka walang tigilang buhos ng ulan, pwede siyang itago doon. Kaya nga tinatago siya palagi doon sa gilid. Kasi nga, para hindi maulanan masyado, hindi siya malusaw. And then kasi kapag sobrang tubig ng kanyang ugat, it will go into root rot o pagkabulok ng kanyang ugat, kaya naman namamatay yung ating mga epicea plant. When it comes to watering naman mga ka-jungle, kapag tatansyahan nyo, kapag medyo dry na yung soil, magdidilig kayo na. Pero pag basa pa, wag nyo munang diligan. Kasi tendency kapag sobrang tubig dito or medyo moist or parang saggy soil, tendency nagkaka-root rot po siya o nabubulok yung kanyang ugat, yun, namamatay yung ating mga epicea plant. Yung mga epicea plant is also a traditional plant. Yung ating mga lolo-lola, meron ito, di ba? Kasi nga, traditional na halaman na ito. So, doon naman tayo tungo sa ating fertilizer. I don't usually give a fertilizer to this plant kasi nga, hindi naman po siya same ng ating mga ibang plants na need the fertilizer. Ito kasi, okay naman din kahit hindi tayo pero kung depende sa inyo, pwede kayong maglagay ng bitsin as your main fertilizer o liquid fertilizer. Pero hindi ako naglalagay. Okay naman sila, diba? Yun lang kasi nga, nandun sila sa lilim, medyo hindi sila healthy ngayon. Pero maganda talaga yung ating mga epicea plant. So, iba-flash ko yung napakagandang picture ng mga epicea plant. Sobrang ganda nila. So, when it comes to investment, kung gusto niyo mag-collect nito, tapos merong ROI, return, return investment talaga. So, sa mga business-minded, pwede naman kasi nabibenta naman to. Nabili ko kasi ito sa, sa Tacloban, which is doon sa garden shop. 200 pesos, depende sa laki o kapal. So, pwede kayong mag-invest nito para in the long run, kung gusto niyo magparami, at least ito, pwede nitong paramihin dito, magpro-propagate kayo nito. So, ngayon, ipapakita ko naman kung paano mag-propagate. So, I'm going to share with you naman kung paano ma-propagate itong ating mga epicea plant. So, very simple lang. So, kukuha lang kayo ng mga babies dito. Kukuha. So, ikakat nyo lang. Pwede dalawa. Ayan. Ito, pwede nyo itanim dito sa panibagong pot. So, I'm using garden soil, pwede dyan. Then, so, simple lang magtanim ng mga epicea plant. So, itutusok nyo lang yan dyan. Para lang kayo nagtatanim ng mga Fithonia.
Since basa yung ating soil, hindi muna natin didiligan yan. Bukas na nating didiligan yan. Or i-sprayhan yan. Pero kung hindi naman basa, pwede kayong magdilig. Kasi umulan kahapon. So, simple lang mag-propagate yan. Simple lang. Same lang na mga halaman. So, at least meron na kayong panibagong epicea plant. Tsaka huwag kayong mag-alala. Nagputol tayo dito kasi mas mararami yan. Yan. Yan yung ating epicea plant. Paano siya alagaan, paano paramihin. I hope may natutunan kayo in today's video how to take care of plants of our epicea plant. And don't forget to share this video para makita din ng karamihan. And I will see you next episode mga ka-jungle because more plant, less stress.